Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicole Yala. Magandang tanghali po sa lahat ng mga gusto nang mag-leave at mag-travel at magbakasyon. Di ba dineclare na yung Friday na ano? Wala namang problema sa declaration eh. Ang problema lang talaga dito, pera. Yung budget mo. Yung live ka na, travel ka na. Pero ang problema, wala kang budget, 'di ba? Alam mo, ang ironic ng world or alam lang ni Lord talaga yung nagawa niya. Totoo 'yon. May mga ibang mga tao na tulad nung last week, 'di ba, na ikwento ko, meron tayong tambalanista na broken hearted siya dahil wala nang tambalan on radio. So from LA, super lipad to Pilipinas para makausap kami, maka-dinner kami, ganyan. Pero yun yung kanyang life. Kung ano man yung mga problema niya, hindi natin alam, pero nakikita ko yayamanin kasi ako nag-move on ako eh. Ako yung bagong break, 'di ba? Tandaan 20 years kami ni Chris, 'di ba? Saan lang ako nakarating? Pasig. Malabon. Tagaytay, nagwalwal ka dun eh. Tagaytay, yan. Batulao, Batangas, yan, mga ganon. Pero iba-iba, no? Minsan, parang maiisip mo, maiinggit kayo na bakit yung mga iba, mag-move on sila. Ba, artista, makikita mo, nag-move on sa Spain. Tapos ikaw nakarating ka lang Espanya. Nag-bidyoke ka. Correct. Nag-bidyoke ka sa may Espanya. Yun lang. Pero meron po silang mga problema na hindi natin alam. Correct. Yung mga kinaiinggitan natin na parang, grabe, buti pa siya, no? Nung namoblema siya, nagwalwal siya, pero nagwalwal siya sa Paris, France. Kasi I know of people na ganun eh, na moving on, pero yun nga, Paris, France. Tapos ako, Parisan. Alam mo yun, parang, bakit ganon? Siya sa Paris, France. Ako sa Parisan, diba? Pero, yun nga eh, they have problems that we don't know. Well, tingin ko iba talaga yan. Ang nakikita ko dyan, Mama, ang bigat ng problema nila na hindi nila kayang mag-move on dito sa Pilipinas. Hindi kasi tayo, in fairness, isang Paris lang, ayos na eh, di ba? Kabilang kanto lang. So, ganun kabigat yung problema nila na kinakailangan change of environment. Totally gusto nilang i-shut down yung world. World na iba talaga yung perspective na makikita nila. And feeling ko nga din, parang hindi lang tayo masyado mainggit dun sa mga nakarating ng Paris, France, habang nag-move on. Hanggang Parisan lang tayo. Feeling ko lang din, ang moving on mas mabilis sa atin. Kasi di ba kakasabi mo lang, parang hindi nila carry dito sa mundo kung saan nagbigay sa kanila ng heartbreak. So they have to move to a different place. Correct. So para sa atin na nandito tayo, kasama pa rin natin yung ex natin sa trabaho kasi hindi naman tayo mayaman para mag-resign. Diba? Totoo yan. Marami kang ganon. Broken-hearted sa office. Kasi naghiwalay kayo. Pero dahil hindi ka nga mayaman, hindi ka basta-basta magre-resign. So araw-araw mo pa rin siyang nakikita. Diba? So magpaparisan ka lang para gumaan yung pakiramdam mo kasi favorite mo yan. Pero natututo ka maging mas matibay na agad eh. Kasi hinaharap mo na siya agad. Kumpara dun sa nasa malayo. Pag nasa malayo ka kasi, of course, it really helps to clear the mind. Kasi hindi mo nakikita eh. Diba? Pero, pagbalik mo sa Pilipinas, haharapin mo din eh. Correct. Ganun pa rin din. Ganun pa rin. Mga mahinang nilalang. Correct. Wala. Ngayon ka nakapag-Paris, France kayo, mahinang nilalang kayo. Hindi nyo kayang harapin agad-agad. Nakakalurky. Pero iba-iba eh. Merong nga, akala natin nakakaingit yung buhay nila, pero sa totoo lang hindi. For example, meron ako mga nababasa talaga na siguro parang sobrang nakakaingit talaga yung life mo, Nicole, no? Parang, naku, alam mo lang. Gusto niya? Gusto mo ba?
Gusto mo ba? Yung totoo. Kung alam mo lang. Give ko sa'yo. Dali! Sige na! Sabi nga ng very wise itong si Madam Mayet de la Rosa eh. Si Ma'am Mayet de la Rosa of Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Sabi niya, pag may problema ka, dapat daw hawakan mo o kaya bantayan mo. Kasi hindi mo mamalayan yung problema mo kukunin ng iba, ipalit mas malaking problema, hindi mo kaya, di ba? Tama. So ibig sabihin, kung ano man talaga yung problema na meron ka, yun kasi yung kaya ng sa kakayanan mo. Correct. 'Di ba? Kaya kung halimbawa, wag ka na tumitingin at naiinggit dun sa mga iba kasi iba yung problema nila. Akala mo lang wala lang. It doesn't mean that if a person is happy always, laughing always, 'di ba? Ang sasaya ng mga posts sa social media, correct, it doesn't mean that it's not heavy. Oo. Akala nyo lang hindi mabigat. Kung alam nyo Kung lang. alam nyo lang. Yung mga problema ng mga DJ dito. Sa totoo! Kung alam nyo lang yung problema ng mga DJ, hindi nyo iisipin na nakakainggit naman po yung trabaho ninyo. Well, in a way, yes. Pero hindi mo sasabihin na nakakainggit yung buhay po ninyo. Wag. Kasi si Lord naman patas eh. Oo. Yung ibibigay niyang problema sa'yo on your own capacity lang eh. Oo, correct. Diba? Kaya Totoo. sa kanila, na yung mga nagmo-move on papunta ng Paris, dahil may pera sila, Correct. mabigat din yung problema nila eh. Mabigat. Hindi basta-basta eh. And then, at saka, mabigat ang problema nila, tas alam ni Lord na medyo mahinang nila lang, mahina ang kalooban. So, ang ginib niya, maraming pera. Correct. Ay, hindi pa nito kayang humarap kagad sa problema. Ito yung tipo ng taong hindi kayang harapin yung ex the next day sa opisina kasi siya, mahinang nila lang. So, bigyan ko to, gawin ko tong mayaman para pag nag-move on siya at nag-clear ng mind, lalayo siya. Ayan, diba? Alam niya yun. Parang minsan naiisip natin na parang unfair naman si Lord. Oo, diba? ganun. Bakit parang sa kanya na lang napunta lahat? Parang din yan, parang pareho lang din yan sa magulang na makikita ng isa, bakit siya palagi, kwento to palagi ng misis ko, na bakit laging kinakampihan yung kapatid. Na pare-pareho lang naman sila. Na magkakapatid. Ko kasi, alam kasi ng nanay mo na siya yung mahina. Totoo Kaya yan. laging yung suporta nandun. Correct, totoo yan. Hindi siya umano sa'yo kasi alam niya strong ka. Same din si Lord, Yes, diba? Diba, father figure siya. Correct. So, ganun din bilang magulang. Alam niya yun. Sobrang, ewan ko nanonood ka ng Young Sheldon sa Netflix. Parang, napanood ko pero ang haba kasi. Ang haba kasi, totoo. Pero nakikita na ko doon, ang talino niya. Ang talino niya. So, merong isang episode na nag-trending tungkol sa kausap ni Young Sheldon yung kanyang nanay. Yung mother niya, nakaupo sila. Oo, nakaupo sila. Di ba? Ang ganda nun ang ganda ng sobrang ganda. Kaya lang English, hindi namin maitawid ni Diego. Parang, what are the odds? What are the odds? Sila natandaan ko. Tsaka, gravity. So, doon sa pag-uusap, yung mudra ni Young Sheldon, hindi naniniwala kay God. Or parang basta, crush na sa problema. correct. Kine-question niya ang Diyos. Tapos, dahil si Young Sheldon sobrang matalinong bata sa series na ito, sinabi niya doon na kung dinaan niya sa science ang explanation niya sa kanyang nanay. Dahil alam niya yung nanay niya ay naniniwala sa katalinuhan ng kanyang anak, 'di ba, na si Young Sheldon. So in-explain doon ni ginamit niya yung cosmos. Sinabi niya na magkamali lang ng kaunti. Tayong lahat parang didikit na sa Mercury. Hindi mabubuo yung universe. Yes, or lahat point tayo. Something correct, lang. point something lang. Ganon. Ganon ka-precise. Correct. So, ganon ka-precise si God. Alam niya talaga na at gano'n siya ka-perfect. Kaya tayo lahat nasa lupa, nakakatapak. 'Di ba? Kasi magkamali na ng kaunti, hindi na lumilipad na po tayong lahat, 'di ba? Sa na lang sa tubig. 'Di ba? Pag naging yelo, pag konting nagkamali lang, ibig sabihin walang mabubuong tubig. Totoo. 'Di ba? Yelo lahat. Correct. Diba? So, ganun po katindi. Alam mo, if you look at nature, ma-amaze ka eh. Yung halimbawa, wala lang kasi talaga tayo dito sa Pilipinas ng winter, spring, summer, or fall. Ano lang tayo dito? Tag-init, tag-ulan, tag-hirap, tag-yawat. Tag-gutom. Ganun lang tayo, diba? Pero kasi, doon ako na-amaze. Kunyari, pag nakakarating ako ng Japan, yung dati green to, tas magiging orange. Yung mga dahon na, tapos meron ding taglagas. Diba yung mga gano'n na that's beyond sa tao. Hindi sa tao yun eh. It's really the weather changing. Nag-change lang talaga siya, and
it's a regular occurrence na ginawa ni God. 'Di ba? Tama. Tayo lang naman yun ang gugulo kaya may global warming na 'di ba? Pero sa totoo lang, everything that God made is precise and perfect. Pero ang sinasabi naman ng iba, yung mga hindi naniniwala, parang ano lang daw, nature lang yan. Hindi kasi pwedeng may mag-create from something, from nothing. From nothing. So dapat merong greater force. Yes, meron talagang mind beyond that kung ano man nangyayari. Meron talagang mas makapangyarihan sa lahat. Correct. So yun yung sinasabi natin. So ngayon, kung ganyan yung feeling mo na parang, bakit parang unfair naman ni Lord? Doon parang yung mga yaman nandoon lang. 'Di ba? Pero maaaring nandoon nga lahat ng yaman. Sa nakikita mo, pero yung mga problema nila hindi mo maaarok. Sandamakmak kung alam niyo ng problema na. Correct. Sandamukal. Diba? Kung alam niyo lang yung naging problema ni Nicole Yala ngayong 2024, ay naku, mukhang mabubuang na to. Correct. Akala ko talaga mabubuang ako. Kaya ito yung sinasabi natin na ilaban mo lang daily. Padayon lang. Tas tiwala lang that everything will fall in its proper place in time. Actually, ako yung nangyari sa akin early part of this year. Hanggang ngayon, wala pa rin akong sagot dyan eh. I mean, ibig sabihin, parang hindi ko pa rin siya totally naintindihan why it has to happen. Pero ano lang, tuloy lang, laban lang everyday. Di ba mama, during that time na parang wala na talaga, pero ngayon, andito ko ngayon sa point na correct. to. Diba? Tumatawa na nga ako Diba? So, diba? hindi, on your own capacity, siguro masasabi mo na, hindi mo kaya kung ikaw lang eh. Ay, totoo. Magbe-breakdown kayo. Correct. So, si Lord talaga. There is a God. Gagamit siya ng mga tao. Correct. Diba? Gagamit siya ng mga tao. Gagamit siya ng music. Whatever kind of music it is. Diba? That will remind you. Will make you happy. Diba? Sino gumawa ng mga notes na yan? Correct. Sino ba nag-create ng mga tao na Exact. nag-create ng music na yan? Hindi ka pa rin naniniwala sa Diyos? Basic, di ba? Di totoo eh. Kahapon meron akong inattenda na isang event lang. Tapos syempre, di ba, pag event, merong Philippine National Anthem, tapos prayer sa ano. Tapos ang ganda nung prayer, kanta siya, Blessings by Laura. Ba yun? Pas ang sabi doon, what if your trials are mercies in disguise? O, di ba? Ang ganda. What if healing comes from your tears? O, di ba? Yung mga ganon, minsan talaga hindi natin maintindihan, pero kaya pala nangyari yung nakakalurkay na pangyayari. Kasi ganito pala. At doon tayo ma-excite, doon sa bakit. Kung doon sa bakit nangyari. Babalik tayo kay ito, bagong-bago lang, yung sa amin ni Chris. Nalulungkot ako, broken-hearted every day. Pero at the same time, there's a glimmer and a shining, shimmering, kumikinang hope, diba? Of understanding or na maging excited. Bakit? Ba't kailangang mangyari? Meron talaga. Diba? Meron talaga. Merong rason. May rason talaga. So yan, lahat naman kung arik-arik naman nangyari sa buhay mo, may rason yan kung bakit. Basta isa lang ang pinaka-importante dyan, yung dyan na tinuturuan tayo. Correct. It teaches us something. Tama. Pero at the moment, ATM, minsan hindi natin talaga maiintindihan Ang hirap talaga niya, promise. Totoo. Lalo na during discipline, kung dinidisiplina ka, hindi mo pain magets siya eh. Correct. Pero after that discipline, doon mo palang makikita yung wisdom. Tama. Kaya pala. Kaya pala ginawa yun. Oo. Kasi ikaw naman, in the end, diba, you also teach that discipline to people around you. Oo, tama. Yun naman din yung kagandahan Ipapasa mo siya. Diba? Huwag kayong magsarili ng mga lessons, ha? Pag may natutunan kayo, share din. Huwag tayong madamot. Ay nako, salamat na marami sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Alright, syempre ako po ang kumikinang naulo, Diego Bandido. Kasamang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Yarn. Basta lahat may rason. May lahat may rason. Hindi lang natin maintindihan kung bakit. Talaga, sa totoo lang. Ano yung isang particular, bago tayo mag-end ng live, ano yung isang particular na problema mo na in time nakuha mo yung sagot? O until now ba nandun ka pa rin sa questions? Wala na, kasi ako totally surrender ko. Pero may time na nangyari sa amin, si Mrs. Silet talagang nag-question siya na wala naman ata talagang
Panginoon eh. Oo, ganon. Parang ganon. totoo ka ba? Kasi yun yung time na 'di ba, syempre yung nga wala na lahat sa amin tapos sinisingil na kami, may kinakailangan kaming bayaran Bayaran. eh. So may nakausap na kami na bibili ng bahay. So medyo okay na. As in nagkaayos na lahat-lahat. Tapos biglang paalis kami nung papunta kaming Bacolod for a church mission eh. So may mga pupuntang mga kasama namin, nasasabay na lang. Tapos biglang nag-message yung bibili na, ay ate, may nakita kasi kaming iba. Pag-isipan muna namin. So hindi na, kumbaga hindi So na parang matutuloy. nag-usap na kami personal na okay na. So parang high sold na, okay lang kahit mawala yung bahay. At least mababayaran namin tong biglang nawala. Tapos doon nakaramdam si Let talagang iyak nang iyak siya na totoo ka ba talaga? Parang hindi naman eh. Parang pinabayaan mo na kami talaga ng Oo. tuluyan. Oo. Pero biglang pumasok daw sa kanya sa isip niya yung isang certain nabasa niya sa Bible na yung pinakain yung 5,000 people. Feeding of the Oo, 5,000. ayan. So parang sinabi kasi doon ni Jesus Christ sa mga disciple niya na hindi pa rin ba kayo naniniwala sa ginawa ko? Nakita niyo, kasama niyo na ako, mga bulag nakakita, yung Mga pilay nakalakad. Oo, yan. Magtatanong pa ba kayo? So parang nahimasmasan siya. Yun yung nagsabi na parang do not question. Oo, humingi siya ng sorry, pero ganun pa rin yung sitwasyon. So parang lutang pa rin din siya. Pero alam mo talagang gumalaw si Lord bago mag-take off ang Iloprano papuntang paalis Bacolod. Nag-message sa kanya, sige ate, Go tuloy na. Go na. Usap tayo Diba? pagbalik mo. Magbabayad kami. Minsan may mga Diba? may mga ganyan eh. Tinetest lang talaga yung correct, heart mo how faithful it is, 'di ba? So padayon lang. 'Di ba? Tiwala lang. Tuloy May mga sagot sa mga tanong. Oo. 'Di ba? Kung hindi pa man, maybe because this is the year of questions. There will be a year of answers. Correct. Pero ang kalaban kasi gumagawa din ng paraan yan eh. True. Pero hindi ka pababayaan ni Lord. Correct. Ang kalaban kapag kaalam niyang kapag kaalam niyang papalapit ka kay Lord, mas lalong gumagawa. Mas lalong lumalakas siya, Oo. promise. Kaya masasabi ko, the more na nga ako kay Lord, tapos dito pa na dumating yung problema na mabigat. Kasi una-una, nung medyo makasalanan ka, pababayaan ka niya eh. Sa akin na yan, bakit ko pa gagalawin yan? Diba? Galamay ko na yan eh. Oo. Hayaan mo siya gumawa ng kasalanan. Correct. Pero pag Actually, kapalit ko na nga yan in time eh. gagawin ko yung tinyente dito. Naka-ready na yung tinidor niya sa baba. Malaking tinidor, ganun. 'Di ba? Oo. Hindi kukunin ng kalaban. Yung mga alam niyang Oo. given na nakakampi niya. Oo. Ang kukunin niya ay yung mga yung palapit kay palapit Lord. kay Kaya Lord. maraming problema. The more na lumalapit ka kay Lord, mas marami kang problema. Mas marami kang problema. Oh, di ba? So alam mo na, kung ikaw ay maraming problema kasi palapit ka na kay Lord. Yan, oo. Hindi naman necessarily kinukuha ka na. Pero ibig sabihin, Lulutang ka na ba? hindi naman ganon. Hindi naman ganon, pero ka na, magiging mas close na kayo. Correct. Yun yung mahalaga doon. Ayan. Ginax! Asya! Bye-bye! Bye! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!